Sa laki nitong ATS, automatic transfer switch, halos wala na space dito para sa extra breaker. Plano ko sana maglagay dito ng SPD, surge protection device, para dito sa aking lumang AC distribution panel. So I decided to buy a smaller and compact size na ATS tulad nito. This is digital and this is from GEA. And most importantly, it has voltage and current protection. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Galing to abroad, I'm not sure lang kung direkta from China or Malaysia kasi the store is GEA_MY at alam naman natin MY is short for Malaysia. Anyway, GEA is a Chinese manufacturer ng mga electrical devices like breakers, transfer switches, etc. So pareho ang GEA sa Chin or Taxnel or Tizen. As I've said earlier, this is smaller and more compact than my 3 ATS from Taxnel. Nasa 72mm lang ang width nito, while ang kanyang lalim ay nasa 82mm at 67.5 ang kanyang height. Ikumpara nitong Taxnel na ATS, ganun ang diferensya ng kanyang laki. Parang mas malaki ng another 1/3, diba? Ang itong Taxnel. So, obviously, mas malito talaga ang GEA. Pero sa tingin ko, mas tama ang depth nito kasi itong Taxnel, pag ilagay natin sa distribution box, yung cover dito ng distribution box, mabubolds kasi mas mataas dito eh. Mas mataas dito. Kaya magbubolds na ang cover dito. Ito, kung itapat natin sila, mas mababa ng konti itong GEA. Tingnan nyo, gano'n, no? Then, unlike nitong Taxnel ATS model na ito isang smart, ito kasi meron itong Wi-Fi, ito, hindi siya smart, pero this is digital. Meron siya ditong tatlong maliliit na LCD screen. One is for the main power, the reserve power, and the load. Then meron ito ditong mga push buttons, 4 na push buttons, and obviously this is for power on and off. M switch is for the setting. Arrow up is for the increasing the value when setting parameters. While itong arrow down is for reducing the value when setting parameters. Tulad ng mga typical ATS, meron din itong mga LEDs dito, tulad ditong sa Taxnel. But ito, ang LED for the main power, L2 is for the reserve power, but dito, hindi ito load, but this is for fault. Kung may problema, so this is for fault. Then, andito lahat ang kanyang terminals para sa kanyang inputs. Unlike nitong sa Taxnel, na ang kanyang input ay sa main power dito, ang kanyang reserve power ay dito, then ang load ay nasa ilalim. Ito, lahat ang input ay nasa itaas, while yung load niya, yung output niya ay dito naman sa baba. Then, just take note that the neutral terminals dito and ay nasa left side, while ang live terminal niya ay nasa right side. Okay? So, magkaiba talaga yung orientation ng mga terminals sa mga Chinese products. Anyway, this has a 35mm slot dito para sa DIN rail. Then sa tingin ko, sinubukan ko na kanina, mas mabuti to kaysa ganito. Ito ang Taxnel, palang pangit talaga itong kanyang DIN rail dito. Hindi siya kumapit talaga. Ito, kumapit talaga siya. Tulad ng mga chint na mga breakers, magaling ang kanyang kapit. Then the manufacturers say that this is made of a flame retardant material, PA66. Meron itong ratings for protection level, IP40 para sa kanyang front panel, which means
hindi makapasok anumang bagay na sobra sa 1 mm ang laki nito, pero wala tong protection against liquid or water. Ang mga terminals naman dito, yung mga butas niya dito sa kanyang terminals ay rated IP20, which means di makapasok dito anumang bagay na sobra sa 12.5 mm ang size tulad nating daliri. So, safe siya. Hindi pwede mapasok ang ating daliri dito. Pero, again, IP20 also means there's no protection against water or liquid. Meron itong dalawang technical variants, 63 amperes or 80 amperes, and 110 to 220 volts and 220 to 400 volts. Yung in-order ko ay 220 volts to 400 volts at 63 amperes. Pero ang dinideliver ay 80 amps. Ito, nakalagay 80 amps. Anyway, pwede ko naman ito ma-adjust to, pwede ko ma-lower down ang current threshold dito later on. Kung nasubaybayan niyo yung aking mga previous videos about sa mga automatic transfer switches or ATS from Taxnail na nabili ko, ito yung pangalawa, ito yung Wi-Fi version, nasira din ito. Yung una, nasira din. Ang mga sira niya, it's either because of overcurrent or overvoltage, basta sa loob may sunog. Sunog ang kanyang circuit board, sunog ang kanyang components. Itong GEA Digital ATS ay may protection to against overcurrent, overvoltage, and undervoltage. Kung anumang anomalya sa loob ay magsha-shut off siya because of that protection. And you can set the parameters nito by going into the settings. Bago natin i-test ito, kailangan mo nang i-set natin muna ang mga parameters. So, naka-off pa yan. I-on natin. So, naka-on na yan. Ang naka-on ngayon ay ang kanyang main power. Ang main power nito actually ay galing sa ating inverter, while itong reserve niya ay galing dito sa grid. Hindi pa siya nakakonect. Itong dito sa may breaker, may breaker siya para sa grid to. So hindi ko muna kinikonnect, isi-set muna natin ang parameters dito bago tayo mag-testing. Ang bawat terminals, mga inputs nito ng main at saka reserve ay pareho lang siya, 220 volts, but the device can operate from malapad ang kanyang range actually, from 80 volts to 400 volts ang kanyang operating voltage nito. To enter settings, you press M for about 3 seconds. Yun. Naka-OU yan. That's, yan, over voltage yan. Ang naka-default ito is 275. Ang taas naman. Lahat ng mga smart breakers ko ay nilagay ko lang sa 250 volts. Hindi ko nilagay sa 240, although ang aming normal voltage ito is under 240 volts. Just like now, nasa 234 lang siya. Pero, there are times na aabot siya ng 200, more than 240, kaya ang mga smart breakers ko ay siniset ko sa 250 lang. Okay. Actually, ang range sa over voltage, maset natin from 230 to 300 volts. Then, confirm natin. Next is dalawang U, small letter U, and then capital U. This is under voltage setting. Ang sa akin dito, ang default niya is 175. 175, marami mga appliances na hindi maka-operate at 175. So, ginawa ko 200 volts. Dito, sa lahat ng mga smart breakers ko, nilagay ko sa 200 volts. Okay? So, mag-up tayo. So, pag umabot ang ating under voltage sa 200, then, mag-shut off ang ating ATS. The next is, this is 80. What is this? This is overcurrent setting. Kung sobra sa overcurrent. Actually, sinabi ko na this unit is 80 amperes. Ang plano ko sana ay 63 amperes ang bibiliin. Pero ang dinideliver sa akin is 80 amps. So, ibaba natin to 63. So, ibaba natin to 63 amperes. Then, this one is the switching time between primary and backup power. So, this is the shifting speed ng ATS natin. Gano'n siya kabilis. And you can set the time from
0 to 900 seconds. Kung nakalagay sa 0, that's not actually 0, but it's actually 0.2. Then, ito, priority phase. Ng priority phase ito is L1, it means ang ating priority ang L1. Kung iset natin yan, i-change natin yan, pwede yan maging L2. Ang L2 ang ating priority. Or, pwede din natin lagay sa auto. Kung saan yung may voltahe, automatic siya mag-on, okay? Before tayo mag-start sa ating testing, reminder lang, importante ito. Itong klase ng ATS, hindi tulad ng typical ATS, ang kanyang mga neutral terminals dito ay connected. So it means, itong N1 dito is connected with N2 and connected with the neutral line ng ating output. So kung i-test natin sa ang continuity niyan, N1 to N2, tignan nyo ha, N1 to N2, yon, meron continuity. Then N2 to N sa load, meron din load neutral to N1, ganoon din siya. Okay, so connected yan. Now sabi ng GEA sa kanyang user guide dito, may mga pagkakataon, may mga scenarios na hindi gagana itong ATS na to dahil doon sa connected ang kanyang neutral terminals. So take note of that. For example, itong setup natin ngayon, for my convenience lang, ginamit ko na input dito sa as the main source ay mula sa ating solar aparato, galing sa ating inverter. At itong ating backup source ay galing sa ating grid. Now, here's the problem. Ang ating inverter, ang ating solar aparato ay connected din sa ating distribution panel. So in short, connected sa grid. Ang kanyang input ay connected doon sa ating grid. Ang kanyang output naman ay connected din ito doon sa ating distribution panel. So kung i-operate natin ang ATS diretso, ang mangyayari, mag-backfeeding siya. Magsa-shut off yung ating circuit breakers doon sa panel. So, ang gagawin ko ay i-shut off ko tong breaker dito para sa kanyang input para dito sa power station or para sa ating solar aparato. I-off ko yan so wala na connection. Dito naman sa ating combiner box, yung galing sa inverter o galing sa ating solar aparato na output, dadaan dito at dadaan dito sa ating breaker para papasok ito sa ATS. So, i-shut off ko rin ito para ma-isolate natin ang ating solar aparato at ang mula sa grid. So, hindi na siya connected ngayon. This is only applicable kung ganitong klase na setup. Kasi pang-testing ko lang ito para mas convenient kasi sa akin na ito yung gagamitin ko. So, in actual, hindi mo pwedeng ganito ang setup na gagamitin mo kasi sabi ko mag-backfeeding siya. Pwede ang ating ATS na bago, itong GEA na ATS, ilagay natin dito. Ipalit natin dito sa luma na ATS. Pwede na siya. Okay? But known ka na ganitong setup na pinakita ko ngayon kasi magbabackfeeding siya. So, naka-isolate na yan. Unahin natin i-on ang ating source mula sa ating solar aparato or inverter. Yan ang ating main power. Nakalagay dyan is 226 volts. Then, umiilaw na siya. May delay siya ha, may delay. Take note. Hindi pa naka-on ang ating reserve power, kaya nag-blink-blink yan. I-on natin ngayon ang ating grid. So, nakalagay na dyan is 232 volts. Now, based sa ating initial setup, ang nilagay natin na priority ay ating L1, ang ating solar aparato. Ang ating grid ay ginawa ating backup. Okay? Now, i-try natin. I-off ko yung ating solar aparato. Yun. Diba? Nakita nyo, nag-blink agad. Ang transfer speed niya is nakaset natin sa 0, but the actual transfer speed is 0.2 seconds.
yung 0.2 seconds, medyo mataas yun, di ba? Kaya medyo kumurap siya, di ba? Makita nyo sa bulb. Pag ibalik natin ang ating solar aparato, kauna ko, may delay. Taas ng delay. I think I have to reset that. Ayun. Ganoon siya. Magre-reset tayo. Ilagay natin sa pinaka-minimum lahat. Hindi yung default setting niya. So, press M here for about 3 seconds to enter the settings. Then, yung switching time or yung transfer speed, nakailagay dyan 0. That's already the fastest. And the actual transfer speed, again, is 0.2 seconds. Pwede natin i-up yan up to 900 seconds. Depende lang natin kung gusto natin, kung saan natin gagamitin tong ATS. Pero sa akin, the faster the better, di ba? Mas maganda yung mabilis para walang putol yung kuryente, walang interruption. Parang UPS, yeah. The next is the priority phase. So una, ginawa natin L1. I-change natin to L2. Try natin. L2. Okay. Okay na yan. Lalabas tayo. Ay. Okay. Kalabas na tayo. Okay na yan. So, ang setting natin ngayon is L2 ang priority. Naka-off ngayon ang ating L2, which is our grid. Kung i-on ko tong grid, may delay pa rin siya. Yun. But, kumukurap, di ba? Nakita nyo, kumurap siya. Now, kung i-shut off ko ang ating solar power or solar aparato, tingnan natin. Walang nangyari kasi ang L2 ang ating priority, di ba? Ganon siya. On natin ulit ang ating solar aparato. Wala ring mangyayari kasi ang ating L2, which is the grid, ang ating priority ngayon. I-set natin sa auto ang ating priority, ang atong priority phase. So, gawin natin auto. Naka-ano yan, L2. So, i-move natin to auto. Auto. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sabi kasi ng manual, kung ano yung normal na voltahe, doon siya mag-shift. So, naka-off yung grid natin, i-on natin ang grid. Titingnan natin kung saan siya lilipat. Naka-inverter siya kanina. Wala, di ba? Walang nangyari. So, naka-steady siya. Kung ano yung last niya, normal kasi. Kung basta auto, kung ano yung normal na voltahe, ay doon siya magstay. Both are normal. Nakaset kanina sa ating main power, sa ating solar aparato, which is 226 volts here ang pumasok. So, normal siya. Kahit na naka-on na ang ating grid, 232 volts normal pa rin siya. So, hindi siya nag-transfer. But, kung i-off ko ang ating grid, ang ating L2, hindi siya nag-transfer kasi naka-L1 siya dati. O natin ulit. Wala rin nangyayari, di ba? Now, since naka-L1 siya ngayon, based on this light indicator lamp, i-off natin ang L1. Tingnan natin. Nag-transfer siya to L2. Kaya nga, nakikita natin dito sa ating light indicator lamp, ang nag-light ngayon ay ang L2, which is our grid. So, siguro, mas mabuti pa rin na i-set natin. Doon tayo sa L1, di ba? L1 ang ating magiging priority. So, i-change natin ulit. Okay. So, pumalit sa L1. So, naka-L1 na tayo ngayon. Pag i-off natin ang grid, walang mangyayari kasi ang ating priority ay ang ating solar aparato, ang ating L1. Pag i-on natin ang grid, kahit naka-on ang grid, naka-steady siya sa L1. Kahit
meron ng pumasok na kuryente sa L2 dahil ang L1 ang ating ginawang priority. So I think this is better. Pwede natin i-turn off diretso ang ating inverter for maintenance purposes. For example, maglalagay ko dito ng load yung ating internet router para matest natin ang kanyang shifting speed. Kasi ilaw, kurap lang. Tingnan natin ang ating router kung hindi ba mapuputol. Now, para matanggal natin ang ating connection dito sa load, pwede natin i-off to. Press this for about 0.5 second. Yan. Nakasulat dyan off. So, wala na yung lumabas dyan na kuryente sa load niya. Pwede natin tanggalin to. Ito na yung ultimate test natin when it comes to testing the shifting speed ng ating ATS. Yung ganito na klase from Taxnel ay ang kanyang shifting speed ay parang UPS, uninterruptible power supply. No, ang mabilis siya. So hindi mapuputol ang ating router. Take note, umiilaw dito, nagbe-blink ang LOS. Kung by the time na i-shutdown natin, mag-change tayo ng power source, kung mag-off to ang blinking light dito sa LOS, it means nag-reset ang ating router. So try natin. Nasa L1 ngayon siya, meaning nasa solar aparato tayo ngayon. I-shutdown ko yung solar aparato, magta-transfer siya dito sa L2 sa ating grid. Wala meron pa rin. Okay, so meron pa rin, so hindi napuputol. Maganda. Now from grid to solar aparato, i-on ko yung solar aparato, bumalik ang solar aparato. Tingnan natin, may delay. Yun, nagbi-blink pa rin. So maganda. Okay. Hindi siya, may corrupt siya kung bulb, pero actually may continuity pa rin siya. Mabilis, hindi nagre-reset ang ating router. So ito na, meron na tayong malaking space dito, enough for the SPD. Then ang ginawa ko for convenience, kasi mas proximate ang kable, ang grid ito, nilagay ko dito sa L1, at ang ating power station galing dito, ating backup power galing dito, ay nilagay ko dito sa L2. And I set the priority to L2. So yun ang napakaganda nito, kasi pwede mo ibahin yung priority by just setting here sa kanyang setup, sa kanyang parameters. Ganoon lang siya kadali. So then nilagay ko pa rin ito. Ang mangyayari nito is indicator light lang ito kung merong voltahe ang galing sa grid itong red at galing sa ating power station itong green. So indicator lang yan sa input niya. Kung ano yung present na power source ay dito na rin pa rin natin makikita, L1 and L2. Sa ngayon, naka L2 kasi ang ating ginawang priority ay ang ating L2, which is connected sa ating power station. So kung i-try natin, i-off natin itong breaker sa power station. You see? Nagtra-transfer lang siya agad doon sa grid. On natin ulit. Take note sa ating background light. May delay siya. Di ba? May delay siya mula sa grid to power station. Pero from power station to grid, wala, no? Ang bilis niya, tingnan nyo. Oh. Pero from grid L1 to L2, may delay siya. Oh. Papunta ng power station. Talaga ganun ang design niya. Okay? Para hindi magugulat yung power station. Now, if you notice, walang sounds. Di ba? Unlike doon sa yung traditional na ATS, lalo na yung nabili ko na 3 mula sa Taxnel, malaki yung kabog doon di ba? Kasi gumamit yun ng solenoid. Ito siya, walang solenoid. Ang ginamit nito sa pag-shift ng kanyang power source is microcontroller, and probably MOSFET ang ginamit ito. So electronic siya. While ang
mga traditional na ATS ay gumamit ng solenoid valve, which is an electromechanical device. So yun ang nakapaka-advantage nito. At saka magaan to kasi wala siyang magaan to, ang weight niya magaan kasi wala siyang solenoid valve. Again, yung L2 natin, line 2 ay galing dito sa ating power station. Kung turn off ko tong switch dito sa AC outlet ng power station, ay mag-off din ang L2 kasi galing yan dito, connected dito sa isang outlet, AC outlet ng power station. Now, titingnan natin ating router kung mag-off ba siya, kung sakali mag-shutdown ang ating power source. For example, itong power station. Nag-shutdown siya. Nagre-reset ang router. Tingnan nyo. Nagre-reset ang router. So, subukan natin ulit. I-on natin ang ating power station. So, sa ngayon, naka-grid siya. Bumalik ng ating router. So, from grid to power station or to L2, na siyang priority natin. I-on ulit ang AC outlet button dito. Natin. Yun. Nag-on ulit. At tingnan natin ang router. Hindi siya nag-shut off ang router. So, mas mahina ang shifting speed from the power station from L2 to L1. Mahina siya. Kaya nag-off yung ganina. But from grid to power station, no problem. Di ba? Nag-on pa rin ang ating router dyan. Pero iba to sa ating testing kanina. Kasi yung kanina, sa isang router, both sources, okay lang yung shifting speed Hindi namatay yung router, di ba? Mula sa power to power station, mula sa grid to power station, or mula sa power station to grid. Hindi siya nawala yung router. Pero dito, nag-iba siya. Ito na yung sinasabi ko na low voltage. Yung grid natin nasa L1, nasa 147 volts sa ngayon. Umakyat 150 plus. Kaya yung ating pilot light dito ay umiilaw pa rin yung red. Kasi yung ating pilot light ay malapad kasi yung range yan Kaya kahit nag-low voltage, iilaw pa rin yan. But yung ating ATS ay hindi siya nagpa-function yung sa grid, nag-blink siya. It means low voltage. To summarize, this ATS has a lot of pros. 10 yung nabilang ko. Una, it has voltage and current protections para iwas sunog. Pangalawa, being digital makes it adjustable and viewable. Pangatlo, it uses microcontrollers in shifting power sources. Pang-apat, without the bulky solenoid, wala itong ingay na nakakatakot during shifting. Panglima, di man masyado mabilis ang transfer speed nito but it's manageable. Pang-anim, you can set anytime power source without reconnection. Pang-pito, space saving ito sa ating distribution box. Pang-walo, durable ang case nito at ang kanyang mga terminals. Pang-siyam, tamang-tama ang sukat ng DIN rail slot at ang overall size. At pang-sampo, ang presyo nito ay halos kapareho lang sa mga typical ATS. Kahit nakasara itong cover ng ating box, sa malayo, malalaman ko kung may brownout kasi mag-off tong red light. Kung wala namang power mula sa ating power station, mag-off tong green. Pero, kung titingnan natin kung ano yung naka-default sa kanya, ang power station ba or ang grid. So, kailangan mo buksan para makita. Kasi frosted glass kasi ito frosted plastic. Hindi masyadong naka-blurred siya, hindi natin mababasa ang loob. So, you have to open. L2, naka-on niya kasi yun ang ating default, which is our power station. Now, hindi ko pa masasabi sa ngayon kung matibay itong GEA Digital ATS. Antayin natin 1 to 3 months. Kung lalampas siya doon, then mas magaling pa siya. Mas matibay pa siya kaysa Taxnel. Yung una ko na
non-smart na ATS from Taxnel, nasira yun in 3 months. Yung smart Wi-Fi naman na ATS, nasira yun in 2 months. But the real reason bakit to pinalitan ito, kasi nasira din ito in just over a month. So abangan nyo ang aking next video, bubuksan ko to. In the meantime, I tag this product dito sa video para doon kayo makabili sa store where I bought this. Daghan salamat, bye.